Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel, dito sa Balls TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo at ating pag-uusapan natin ngayon mga kababayan ay ang Senate President Chis Escudero, no, nadurog po sa UP Manila mga babayan, no? Durog na durog po. No, ito nga si Senator Chis Escudero, no, sa isang UP professor emeritus, no, na si Maria Serena Jokno, mga babayan. Grabe, no, wasak na wasak si Chis Escudero dito, mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers natin. Maraming salamat sa inyong suporta. Nako, eto na nga mga babayan, no, ang ating pag-uusapan ngayon, no, na kung saan ito pong si Senate President Chis Escudero, no, ay dinurog po, no, ng isang UP professor, no, diyan po sa graduation, no, na pagtatapos ng mga estudyante sa harap po ng 1,200, no, na estudyante ng University of the Philippines Manila, mga kababayan. Ano, grabe naman kasi, no, yung ginawa nitong si Senator Chis Escudero. Talaga namang ito pong impeachment na to ni BP Sara, no, na-delay ng na-delay hanggang sa wala na nga po atang mangyayari. Ito masaklap na sinabi dito mga babayan, oh. Ano ang silbi ng utak kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, iisang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. Ayan, diin po ni Joke na yan, mga babayan. Ito pa, UP graduate ha, at binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad forthwith, kundi 4 na buwan makalipas. O dili kaya, kapag may panahon pa ang Senado. Yan po ang banat, no, neto nga si Jokno kaya Escudero, mga kababayan. Diba? Parang nasisi pa raw po di umano. Sabi dito, dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw sa halip nito ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Ito pa mga babayan, the position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. And this applies to UP as well as to our country and every aspect of our lives. Yan po yung paalala ni Jokno, mga babayan. No, dating chairperson po siya, dating chairperson ng National Historical Commission of the Philippines. Talaga ng mga dinurog po. Ito nga si Senator Chis Escudero, mga babayan. Okay, so panoorin natin yung video, no? In-upload po ito dito sa UP, mga babayan, no? Sabi dito, sumablay sa UP. Kulit. Positions do not confer honor. You bring honor to the position, mga babayan. No? University of the Philippines po itong page na to. Okay, panoorin natin tong video na to para mas maliwanagan tayo, mga babayan, ha. Ang tanong ay, ano ang ninanais ninyo maging saligan, gabay at tanglaw na siyang tutuhog sa lahat ng aspeto ng inyong buhay? Para sa UP, ito ay karangalan, kahusayan at paglilingkod. Una sa lahat, ang bawat isa, honor, excellence, service, ay dapat patunayan sa pamamagitan lalo na ng gawa. Ang karangalan halimbawa ay hindi nanggagaling sa katungkulan, kahit paman your honor ang tawag sa nakaupo sa poder. Sa totoo, marami sa binabating your honor
ay wala talagang honor. Oh. Honor is not built into the position. We all know that appointments and elections to office do not always yield the best or the most appropriately able. So the position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. And this applies to UP as well as to our country and every aspect of our lives. Pangalawa, hindi pwedeng pumili ng isa lamang sa tatlo. Type ko service, hindi ang excellence. Hindi pwede yan. Ang ating pamantayan sa UP ay all or nothing. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, iisang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. Grabe, nagpalakpakan yung mga tao, mga kababayan. No? Alam na nila kung sino yung pinatutungkulan dito. UP graduate, ha? At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Batch 2025, hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan. Remember this, if money is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. The quickest way to riches, as we have seen, is to take shortcuts, align with the powerful, and exploit other human beings. Oh. But true achievement emanates from your knowledge and talent, coupled with a profound sense of humanity. Batch 2025, I wish each of you a happy, exciting, and meaningful future. Share your gift with others. Give your gift away with joy. Mabuhay at maraming salamat. Okay, so yan mga kababayan, no? Ito po yung sa balita. Pinasaringan ng isang dating propesor ng University of the Philippines, si Senate President Chis Escudero, kaugnay sa patuloy na issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binanatan din niya ang mga tila pagsisisi pa sa mga bumabalangkas sa konstitusyon dahil sa hindi umano malinaw na pagbibigay ng kahulugan nito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Sa harap ng higit 1,200 na mga nagsipagtapos, inatot-sadahan ni UP Professor Emeritus Maria Serena Diokno sa kanyang talumpati sa ika-116 na commencement exercise ng University of the Philippines, Manila, si Senate President Chis Escudero. May kinalaman ito sa pamumuno ni Escudero sa impeachment court at ang mga naging desisyon niya noong isinampa sa Senado ang Articles of Impeachment, partikular ang interpretasyon sa katagang forthwith. Ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, iisang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, ha? At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas, o dili kaya kapag may panahon pa ang Senado.
Binanatan din ni Diokno ang tila pagsisipa ni Escudero sa mga bumalangkas sa konstitusyon dahil sa hindi umano malinaw na pagbibigay ng kahulugan nito. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Kaya mensahe niya sa mga nagsipagtapos na scholar ng bayan, dapat isabuhay ang standard ng UP na gabay o tanglaw, hindi lang sa sariling buhay, kundi sa lahat ng aspekto. Ito ang karangalan, kahusayan at paglilingkod o honor, excellence, and service na kailangang magkaakibat palagi ang tatlo. The position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. And this applies to UP, as well as to our country, and every aspect of our lives. Alright, so yung mga babayan, no? Grabe, durog na durog si Chis dito. Kitang-kita naman kasi natin, mga babayan, na parang talaga namang niluluto yung impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi, titignan natin, no? Pag-transmit pa lang dapat sa Senate niyan, no, inumpisahan na po kaagad yan. Ang problema, bininbin nila ng ilang buwan, no, at yun na nga, nakahanap na sila ng lusot, mga babayan. Ano masasabi nyo ngayon dyan, no? I-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, Mobs TV. Peace. I'm out.